Yan yung ano, yung bahay namin dito. Ano dyan? Napo sa ano, Di nga. yung diriba na. Di nga. Ito? Ano na, Hanggang sa narating na pala namin ang lugar nila DJ Franz. Welcome to my YouTube channel. It's me, Iska Foodie Mix channel. So, ngayon is magre-reaction tayo sa uploaded videos ni Kalinga Prab tungkol about kay DJ Franz. So, siguro napanood na ninyo ito. At bago tayo mag-reaction is mag-shoutout muna tayo sa ama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Matubang, Ate Edna Vlog, Kalinga Prab, and Kalingap Edo. Yan, pakisuportahan po ang kanilang mga channel, and then pakisuportahan na rin ang channel ni DJ Franz. Yan. So, support po natin ang channel ni DJ Franz din, guys. Yan. So, need niya yung help din natin. So, ayan guys. So, bago tayo magre-reaction is papanoorin muna natin yung video clip na kinuha ko. Yan. So, may natuklasan si Kalinga Prab tungkol kay DJ Franz. So, tuklasin natin kung ano to guys. So, halika kayo, panoorin natin ito. dito sa, ano, Matagal na kayo dito? Ano ba? Ito pala yung sinasabi mo sa akin. 2 years na po kami dyan, mahigit mga 3 years na, tumula nung, yan po yung sinasabi ko, yung ano, na tinitirhan namin 2 years na, mahigit mga 3 years na, ito. Kala ko sa Mercedes ka. Yung sa mama ko, tapos yung wala pa akong asawa, sa Mercedes talaga ako nakatira. Nung nagkasawa ko dito sa Baso, dati doon kami sa ano, yung dati in-invite ko kayo nung birthday ng asawa ko, doon sa unahan pa. Oo, yun yung nasa isip ko. Paano kayo napunta dito? Wala na din, giniba na kasi yung bahay na yun doon, wala na, pinalis na kasi sila doon, yung bulan ng asawa ko, sa bahay na dati doon. Kaya dito sa, ano na Dito kayo ng lugar to? yung ano po yan, yung doon sa, Kasi yung mga mga anak mo, di ka wala pa dito nakatira? ngayon po ano, inaayos po kasi namin Kasi mga anak mo, yan dito, anak mo yan. naglilinis po sila dito ng ano. Naglilinis nito ng ano, mga Oh ano my kasi God. nag-iisa-isa kami ilipat doon sa ano, na mabilisan lang na ano. Anak mo daw. Nag-aayos pa nga lang sila dahil katatapos lang ng bagyo at yung mga gamit nila ay pansamantala nilang nilipat sa kapitbahay. Hindi pa namin Christine. Kaya ngayon doon kami nakiki ano ngayon kay mama, kay lola. Kasi di ka rin naman humingi ng tulong sa amin, sa akin, hindi ka nagsasabi. Minsan po nga yung pag nalilita ko, yan, marami pa kasing dito mga inaayos. Minsan yung bubong natutuklap yung mga trapal, lalo na pag nag-uulan, yan yung pinaproblema po namin. Pero ito nga, dahil sa sa Christine, lalo tuloy na nagano, kaya ngayon nakikisiksik kami dun sa tinutuluyan nila lola niya. Pero okay. Sa yung pamilya, paano mo sila pinapalakas sa araw-araw, bawat araw, kahirapan, ganitong kalagayan. Ano yung palagi mo sa kanila sinasabi? Magpakatatag lang po at malalampasan din po itong hirap na ito. Lalo na po kay Franz. Palagi ko po sinasabi sa kanyang mag-ingat siya palagi. Tapos, Sa kabila pala ng pagiging komedyante ni Franz, no? At tahimik, ito pala yung nasa likod ng mga yon. Ikaw, Franz, ano yung mo, mensahe mo sa kanila bilang isang haligi ng tahanan? Yan nga po, lagi kong sinasabi yan sa kanila na lalo kong pagbubutihin. Kaya nga po, kahit kung gugustuhin ko nga magpasok ng maaga para tuloy-tuloy na, para makapag-live, magawa ko yung mga dapat kong gawin. Walang ibang iniisip. Yun naman sinasabi ko, kahit pag nagba-Bible study tayo kala Pastor ER, yung na-share ko yung nararamdaman. Kaya minsan, pag pumapasok ko, minsan nagugulo yung isip ko, minsan kasi naiwan yung isip ko dito eh. Hindi man dahil sa ayaw ko silang iwan, kundi may mga kailangan na, yung sabi ko po sa inyo na minsan aalis ako na
ang maiiwan ko lang sa kanila 100 pesos ganyan kasi nagsisimula pa lang ako eh. Wala talaga. Nag-alis kasi ako sa radio, sinakripisyo ko yung passion ko, yung radio para makasama po sa inyo, maka-focus na ako sa Kalingap. Yan makasama-sama na ako. Talagang binitawan ko yun, parang last chance ko na talaga na sabi ko kung ano. Parang ano na, bahala na, ganun. Talaga nag-alis ako sa radio. Yan, tapos yun, nagsama-sama na ako sa inyo. Yan. Mabuti nga sinusuportahan ako ni Daniela. Yan. Buti nga at nung pag-chat ko sa iyo na Kalingap Rab na meron ka bang bakante diyan baka pwede ako. Tapos yun, tinanggap mo ako sa doon sa sabi mo, pero hindi ko din in-expect na magiging part ako sa sa inyo sa K-Boys na makakasama ko sa mga mission nyo, sa K-Boys in Mission tapos sa iba't iba. Tapos yung pagiging natin yan, sa mga love trip, hindi ko din inaasahan talaga yung talagang lang ginagawa ko na lang yung ko. Minsan kahit wala pa nga ako ginagawa, tigtatawa na sila. So, hayan guys, so napanood natin na natuklasan ni Kalingap Rab ang lihim ni Boy Tubig, si Papa Franz. Yan, si Papa Franz po na hindi natin sukat akalain sa saya. Napapanood natin na parati siyang nagpapasaya, nakikipagbiruan. Yun pala, behind of yung kasiyahan niya is ang saklap pala yung nangyari din sa kanyang buhay. Hindi naman hindi masaklap, pero kailangan niya talaga din ng help pala. Yan, so nakita natin yung bahay niya na sirang-sira na, lalong nasira nung bagyong Christine. So, ayan guys, nakakagulat guys na ganun pala yung bahay ni Papa Franz. Kaya pala, minsan pag nagba-Bible study sila is may hugot siya parati. So, alam na natin guys kung ano yung pinakukuhanan niya ng hugot. Doon pala, yung ganun pala yung kalagayan nila. So, 2 beses ko nang napanood ito guys. 2 beses na. Hindi ko pa rin mapigilan na maiyak yung kalagayan niya na sabi ko nga kung mayaman lang ako, why not na tumulong tayo, di ba? Pero yun lang, pero in the right time tutulong din ako. Alam niya yan, tutulong din ako kay DJ Franz yan. So mag-antay-antay ka lang diyan DJ Papa Franz, maraming tutulong sa iyo yan. So at saka hindi siya nag-take advantage guys na ipaalam kay Kalingap Rab yung kalagayan niya. Although na pwede naman niya sigurong sabihin yung kalagayan niya na kailangan niya din ng help, pero hindi siya nag-take advantage. Masaya siya dahil nakuha ni Kalingap Rab na part of K-Boys siya. Yan. Part of K-Boys is malaking reward sa kanya yun. Malaking reward sa kanya na mapasama siya sa K-Boys. Yan. So, alam naman natin lahat pag masama ka sa K-Boys is nandun na lahat ang privilege. Nandun na yung lalakas yung views mo, lalaki yung subscribers mo, nandyan na guys, nandyan na lahat. So malaking karangalan talaga yun, nasabi ko din, malaking karangalan talaga na mapasama ka talaga sa K-Boys. See, nasabi ko din yun nagtagalog kasi kanina hindi ko mai-pronounce, hindi ko na-block yung mind ko guys. So ganun guys yan. So yun, malaki, saka nakakagulat talaga yung guys, yung tirahan niya, no? So, behind the camera talaga, is ganun pa talaga yung kalagayan niya. So, ayan guys, so, ang masasabi ko lang, huwag tayong mag-judge sa isang tao, yan. So, isang tao, yan, huwag tayong mag-judge kasi, tulad ng sabi ko, na hindi natin alam behind the scene. Yan, so, behind the scene. So, kilalanin natin muna mabuti kung sino yung isang tao, yan. So, ayan guys, so, sana yung may maluwag-luwag naman ng kalagayan ng dyan is pwede nating tulungan din siya sa pagmamaraton ng kanyang views, yan, mga videos niya, yan. So ang maitulong ko lang sa kanya, alam niya yan guys, ang maitulong ko lang sa kanya, sinabi ko sa kanya noon na
ang maitulong ko lang muna ngayon is suportahan kita. Nilagay ko sa page namin kahit ang exclusive EDSI Edu lang yung page namin, pero ipinost ko siya na inilagay dun sa page namin, although na hindi yung hindi siya exclusive EDSI Edu yung content niya. Sinare ko rin yung mga videos niya dun, guys. Dun lang ako makakatulong sa kanya. Ayan. At ipirinomot ko po yung page niya do ay yung YouTube channel niya. Ayan. So alam niya yan, guys, na parati ko i-promote yung YouTube channel niya sa aming page. Yan. So although na hindi siya although yung page namin is exclusive po EDSI and Edu lang yun. Pero para makatulong lang ako, guys, yan, para makatulong din ako yan. Kahit si Kuya Noli po, ipinush ko din sa page namin para makatulong din sa kanilang views. Ako naman is hindi din ako malakas hindi din ako malakas ng views. At least makakatulong tayo ng views nila o subscriber nila, kahit konting bagay lang, guys. So yung konting bagay, pag pinagsama-sama mo na lahat ng ibang group, is malaking views na yun, malaking subscriber na rin yun, guys. So sana yun ang may tulong din natin kung hindi natin kayang tumulong financially. Yan. So yan, guys, so huwag kayong mag-skip ng ads sa aming mga videos. Yan, sa mga vloggers, mga K-boys. Yan. So malaking tulong po sa amin yan. Malaking tulong din kay Papa Franz na huwag kayong mag-skip. Yan. So kinakalingap Rab, kinakalingap Edo, huwag kayong mag-skip ng ads kasi malaking tulong po, malaking bagay po sa kanila, sa mga beneficiary nila. Yan. So ang akin naman, guys, huwag kayong mag-skip ng ads para naman may maisi-share pa tayo na blessing sa ibang nangangailangan din. Yan. So ayan, guys, so hanggang muli. So bye-bye.